Magpuri kayo sa Panginoong Diyos, lahat ng santinakpan. Magsiawit kayo at siya'y pagdangan magpakailanman. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Magandang tanghali po sa inyong lahat. Magandang tanghali po, Father. Sa banal na misang ito, isama po natin ang ating mga sariling kahilingan. Upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang, ating aminin ang ating mga kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo, mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang, kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo, mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, pinangangatawanan mong manahan sa mga may loobing tapat at maaasahan. Sa kagandahang loob mo kami naway makapamuhay bilang mga mapalad na maging iyong tahanan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol Santiago. Mapalad ang taong nananatiling tapat sa kabila ng mga pagsubok, sapagkat matapos siyang subukin, tatanggap siya ng putong. Ito'y ang buhay na ipinangako ng Panginoon sa mga umiibig sa Kanya. Huwag sabihin ni numan kapag siya'y dumaranas ng pagsubok, na ang tinutukso siya ng Diyos. Sapagkat ang Diyos ay hindi matutukso ng masama at hindi naman siya tinutukso ang sinuman. Natutukso ang tao kapag siya'y naakit at napatangay sa sariling pita. Kapag ang pita ay tumutubo at naguugat, nagbubunga ito ng pagkakasala. Kapag lumala ang kasalanan, ito'y nagbubunga ng kamatayan. Huwag kayong padaya, mga kapatid kong minamahal. Bawat kaloob na mabuti at ganap ay buhat sa langit, mula sa Ama na lumikha ng mga tanglaw sa langit. Hindi siya nagbabago, hindi niya tayo iniiwan o binabayaan man sa dilim. Niloob niyang tayo'y maging anak niya sa pamamagitan ng salita ng katotohanan upang matangi tayo at maging higit sa lahat ng kanyang mga nilalang. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang tugon po sa salmo, mapalad ang tumatanggap ng aral ng poong tapat. Mapalad ang tumatanggap ng aral ng poong tapat.
Mapalad ang mga taong tumatanggap ng pangaral. Silang sayo'y tumatanggap ng turo sa kautusan. Pagkat siya'y magdaranas ng saglit na ginhawa, hanggang yaong masasamay mahulog sa hukay nila. Mapalad ang tumatanggap ng aral ng poong tapat. Ang lingkod ng Panginooy hindi niya iniiwan. Yaong mga hinirang niya'y hindi niya tatalikdan. Mababalik sa matuwid ang ganap na katarungan. Diwang ito ang susundin ng tapat ang pamumuhay. Mapalad ang tumatanggap ng aral ng poong tapat. Kapag aking nagunitang ang paa ko'y dumudulas, dahilan sa pag-ibig mo, O Diyos, ako'y tumutatag. Kung ako ay ginugulo ng maraming suliranin, ang wagas na pag-ibig mo ang sa akin umaaliw. Mapalad ang tumatanggap ng aral ng poong tapat. Magsitayo po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang pagpapahayag ng mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nalimutan ng mga alagad na magdala ng tinapay at iisa lang ang kanilang tinapay sa bangka. Kaiingat kayo, ilagan ninyo ang libadura ng mga Pariseyo at ang libadura ni Herodes. Babala ni Jesus sa kanila. Nag-usap-usap ang mga alagad. Wala kasi tayong dalang tinapay, kaya niya sinabi iyon. Alam ito ni Jesus, kaya't sila'y tinanong niya, bakit ninyo pinag-uusapan na kayo'y walang dalang tinapay? Hindi pa ba kayo nakababatid o nakakaunawa? Hindi pa ba ito abot ng inyong isip? Wala ba kayong mata? Wala ba kayong tainga? Nakalimutan na ba ninyo nang paghati-hatiin ko ang 5 tinapay para sa 5,000? Ilang bakol ang napuno ninyo sa mga lumabis na tinapay? 12 po, tugon nila. At nang paghati-hatiin ko ang 7 tinapay para sa 4,000, ilang bakol na malalaki ang napuno ninyo? Tanong niya, 7 bakol po. Tugon nila, at hindi pa rin ninyo nauunawaan? Wika niya. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Maligayang pagdating sa pambansang dambana at parokya ni Santo Padre Pio. Huling araw ng karaniwang panahon, araw ng Martes, dahil bukas ay papasok na po tayo sa panahon ng Kwaresma. As Wednesday na po bukas, Miyerkules di Abo, simula ng Kwaresma. Kaya huling araw po ito ng karaniwang panahon, pansamantalang puputulin ang karaniwang panahon, at pagkatapos naman ng Easter season, babalik po tayo sa karaniwang panahon.
Kahapon ang ating ebanghelyo ay ang pagtatanga-tangahan ng mga Pariseo. Kaya humihingi sila ng tanda mula sa Panginoon. Parang playing slow. Na simula noong Sabado, ang ating ebanghelyo, kanilang nakita, nasaksihan, naranasan, na pinarami ng ating Panginoon ang 7 tinapay at ilang isda at 4,000 lalaki, hindi pa kasama ang mga babae at mga bata, napakain ng ating Panginoon out of 7 loaves at few fish. Subalit, tanga-tangahan pa rin, playing slow ang mga Pariseo. Humihingi pa rin ng tanda. At ngayon, parang ginagaya ng mga alagad ang mga Pariseo. Parang hindi pa rin nila nauunawaan kung sino ang kanilang kasakasama. Parang sa mga Pariseo, nagtatanga-tangahan din ang mga alagad. Sa katanungan lang ng ating Panginoon, nang nagsabing ang pag-uusap ng mga alagad dahil ang pinag-uusapan nila ay isang tinapay lang ang kanilang dala. Kaya ano ang sabi ng ating Panginoon? Kaiingat kayo, ilagan ninyo ang libadura ng mga Pariseo at ang libadura ni Herodes. Ito ang akala ng mga alagad dahil wala silang dalang maraming tinapay. Iisang tinapay lamang ang kanilang dala. At muling binaybay ng ating Panginoon ang mga pangyayari. Hindi nyo pa ba unawa? Hindi nyo pa ba naiintindihan? Wala pa ba kayong tainga? Wala pa ba kayong mata? Nakalimutan na ba ninyo ang aking mga himala na ginawa na kayo mismo ang nakasaksi? At inisa-isa ng ating Panginoon, noong paramihin ko ang 5 tinapay na 5,000 katao, hindi pa kasama ang mga babae at mga bata, 5,000 ang nakakain. At pagkatapos isinunod ng ating Panginoon, noong 7 tinapay na pagpira-pirasuhin ko, na 4,000 ang nakakain, ilang bakol ang natira nung inyong kuliktahin? 7 doon sa 5 tinapay, 12 bakol ang kanilang nakolekta. At pagkatapos, hindi nyo pa rin nauunawaan. Ipinauunawa ng ating Panginoon na siya ang tinapay ng buhay. Na kahit saan sila pumunta, kahit ano ang mangyari, hindi sila magugutom dahil kasakasama nila ang tinapay ng buhay. Siya ang nagpaparami, siya ang gumagawa ng mga himala, ng mga milagro. Subalit, hindi pa rin po ito maunawaan ng mga alagad. Kaya ipinapaunawang muli ngayon ng ating Panginoon, kagaya ng mga Pariseo kahapon, na humihingi ng tanda. Ano ang sabi ng ating Panginoon? Walang tandang ibibigay sa inyo. At umalis ang ating Panginoon, lumulan sa bangka, at pumunta sa ibayo. Iniwan ang mga Pariseyong nagtatanga-tangahan. Mabuti ang mga alagad ay ipinaliwanag ng ating Panginoon sa pamamaraang katanungan, wala pa rin ba kayong mata? Wala pa rin ba kayong tainga? Hindi nyo rin pa ba nauunawaan ang lahat ng ito? Ano yung libadurang sinasabi dito ng ating Panginoon? Libadura ng mga Pariseo, libadura ni Herodes. Ang libadura ng mga Pariseo, ito yung pagiging legalistic na para sa mga Pariseo, pag ikaw ay sumunod sa batas, letra por letra, ikaw ay sumusunod sa kalooban ng Diyos. Kahit kalimutan mo na yung pangangailangan ng iyong kapwa, kahit apihin mo ang iyong kapwa, okay yun sa mga Pariseo. Basta't ang importante sa kanila ay sundin mo letra por letra ang batas ng Diyos.
Dito po'y parang mga nagiging hipokrito. Dahil sa pagiging legalistic mentality. Nasusundin yung mga utos ng Diyos at alam natin kung paano pinahirapan ng mga Pariseyo ang mga tao at that time. Sundin lang ang mga batas kahit apihin ang kanilang kapwa, okay na yun sa kanila, makakarating ka na sa langit. Subalit binago ito ng ating Panginoon. Binabaliwala ninyo kung ano ang tunay na kahulugan ng batas. Pangunawa, pag-ibig sa kapwa, ang ninanais ng aking Ama, ang sabi ng Panginoon. Hindi yung mga batas na ginagawa ninyo mula doon sa mga batas na ibinigay sa akin sa inyo ng aking Ama. Legalistic mentality. Ito yung libadura. Ang libadura ni Herodes, ito naman yung kapangyarihan na kinakaligtaan ang responsibilidad, kaakibat ng kapangyarihan. Para kasi kay Herodes, importante sa kanya ang kapangyarihan. Ang responsibilidad, hindi. Importante sa kanya, magkamal siya ng kapangyarihan. Subalit hindi niya nalaman na ang kapangyarihan ay may kaakibat na responsibilidad na nakaatang na pananagutan niya sa harapan ng Panginoon. Isa din po itong libadura. My dear brothers and sisters, marahil ang paanyaya sa atin ng ating Panginoon. Ano ba ang mga libadura na nasa atin? Pwede po nating i-antidote ang libadurang ito. Libadura ng legalistic mentality, libadura ng kapangyarihan na hindi tinitingnan ang responsibilidad sa pamamagitan ng paggamit ng asin. Sabi nga po ng isang manunulat, kung titingnan natin ang karakteristik ng asin, matatalo nito ang libadura. Ang libadura ay yung yeast na ginagamit na pampaalsa ng tinapay. At pag ginagamitan ng libadura o ng yeast ang tinapay, parang may hangin sa loob ng tinapay. Dahil pinapaalsa po nito ang tinapay. At ito yung libadura na sinasabi ng ating Panginoon, kahunghangan. Sa halip na yung pagsunod sa kalooban ng Diyos ay magiging tunay, parang nagiging kulang dahil nandoon yung kahunghangan, nandoon yung vacuum within the bread. At kung gagamitin po natin ang karakteristik ng asin, antidote sa libadura, isa sa mga karakteristik ay purification na ginagamit ang asin. At that time, alam naman po natin na wala pa pong refrigerator. Ang ginagamit pang purify o kaya'y pang preservation, asin. Kaya makakatulong ito sa ating purification bilang mga nagnanais na masundan ang ating Panginoon sa halip na libadura. At isa pa sa mga karakteristik ay ang pampalasa ng asin ng lahat ng mga pagkain. Magiging pampalasa tayo sa mundong ito na ating ginagalawan kung tayo ay magiging mga tunay na Kristiyano. Marahil ito ang paanyaya sa atin ng ating Panginoon sa ating mga pagbasa ngayon. Tatapusin ang karaniwang panahon, papasok ng Kwaresma na kung saan may mas mabigat na hamon sa atin. Hindi lang sa tuwing darating ang Kwaresma, tayo ay magmumuni-muni, tayo ay mag-aayuno, tayo ay gagawa ng kung anuman ang nararapat gawin, kung hindi ang paanyayang ito ng ating Panginoon ay dapat araw-araw na ginagawa ng sangkatauhan. Subalit, ang ginagawang liturgical calendar natin, it is just a reminder, ang cycle na ating iniinugan ng ating pagiging mga Katoliko. Subalit, ang paanyaya ng ating Panginoon, it is a daily invitation
para masundan ang kanyang kalooban. Nawa, talunin natin ang libadurang ito sa kabutihan at kung ano ang kalooban ng ating Panginoon sa pang-araw-araw nating pagkilos. Amen. Para po sa mga maghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Panginoon, naririto kami ngayon, naghahandog ng aming alay, nalalamin ang alak at tinapay, nabunga ng aming pagsisikap. Panginoon, naririto kami ngayon, naghandog ng aming alay, dala namin ang alak at tinapay. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang itong ating paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, kami naway dalisayin at papanibaguhin ng aming gaganaping paghahain. Kami naway itaguyod ng gagawin naming ito sa pagnanais naming sundin ang iyong kalooban. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Pinagbibigyan mong ito'y aming maihayag, kahit na ito'y walang anumang maidaragdag, sa kadakilaang sa iyo ay likas. Sa pagpupuri namin, ang nakikinabang ay kami ring iyong pinakikiharapan sa pamamagitan ng iyong anak na minamahal. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilan mo. Hosana, Hosana sa kahitasan, pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana sa kahitasan. Kung hindi po kayang lumuhod, ay manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya. Pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo."
Gayon din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis at muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo ay gunitain, Sarili niya'y inihain, bilang pagkain inumin, pinagsasaluhan natin, hanggang sa siya'y dumating. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Francisco na aming Santo Papa, ni Gilbert na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay, nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at maging dapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birhing Maria na Ina ng Diyos, si San Jose ang kanyang banal na esposo, ang mga apostol at ang lahat ng mga banal, si Santo Padre Pio na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para lang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ang aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawa namin sa nakakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso, at iyan mo kami sa lahat ng masama.
Hinihiling naming kami i-adjust sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming sa Jesucristo. Sapagkat iyo Ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon naway laging sumainyong lahat. At sumayo rin. Magbigayan po tayo at maghangad ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Kung hindi po kayang lumuhod, ay manatili pong nakatayo ng may paggalang. Mga kapatid, na ito ang ating Panginoong Hesus, ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad po tayong inaanyayahan sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. O Diyos, ikaw ang naging hanap, loob ko ikaw ang tanging hangad, nauuhaw ako parang tikang na lupa sa tubig ng iyong pag-aruga. Ika'y pagmamasdan sa dakong banal, nang makita ko ang iyong pagkarangal,
galak na awit na ang papuring ialay, ngunit ako'y ikaw habang nahihimlay, pagkat ang tulong mo'y sa tuwina'y taglay sa lilim ng iyong mga pakpak. Umaawit akong buong galak. Ang second collection po ay ginagamit sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio at para sa mga pangangailangan ng matatanda at may sakit na mga pari ng Archdiocese ng Lipa. Salamat po sa inyong handog. Aking kaluluwa'y kumakapit sa'yo, kaligtas ay tiyak kung hawak mo ko. Magdiriwang ang harit, ang Diyos siyang dahilan, ang sa iyo ay nangako, galak yaong makakamtan, ngunit ako'y ikaw habang nahihimlay, pagkat ang tulong mo'y sa tuwina'y taglay sa lilim ng iyong mga pakpak. Umaawit, umaawit, umawit akong buong galak. Tayo po ay magsitayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinapagsalo mo sa banal na pakikinabang, ay gawin mong laging manabik na pagsaluhan ang kaloob mong ito sa aming ikabubuhay sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio, tayo pong lahat. Padre Pio, taga Pietrelcina, mongheng banal, pintakasing santo ng milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwaran ng pagtitiis. Sa'yo namin inilalapit aming mga kagipitan, sa'yo po ibinibilin kalusugan at kabuhayan. Di man karapat-dapat, kami po ay pagbigyan, bendisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan, lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa, sa tuwina ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan. Puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang, kaisa ng Espiritu at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Ang lahat
po ay magsiupo para po sa mga patalastas. Una, sa inyong pagdalaw sa pambansang dambana, mangyaring pakaingatan ang inyong mga personal na gamit. Hangad namin ng isang matiwasay at maayos na pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, mga kapiyo, kami po ay humihingi ng inyong kaunting oras at pakikiisa para sa pagsusulat ng inyong mga pangalan at ilang detalye sa ating Pilgrims Information Record Books na makikita sa paligid ng ating mga simbahan. Ito po ay bahagi ng documentation program para sa pagpapalawig ng mga datos at turismong pangsimbahan at bilang alaala din ng inyong pagbisita sa pambansang dambana. Para po sa ating mga balikbayan, OFW, at mga kasama niyong foreigners, doon po kayo magsusulat sa International Pilgrims Record Book. Gagabayan po kayo ng ating mga tagapaglingkod. 14 ng Pebrero ay Miyerkules ng Abo, ang simula ng panahon ng Kwaresma. May paglalagay po ng abo sa lahat ng mga misa sa maghapong iyon. Ito din po ay araw ng pag-aayuno at abstinensya. Kayo pong lahat ay inaanyayahang makiisa. 5, bahagi naman po ng pagsasakripisyo ngayong panahon ng Kwaresma, tayo po ay mayroong pagdarasal ng Istasyon ng Krus tuwing araw ng Biyernes sa ganap na ikatatlo ng hapon. Ang aklat dasalan po ay available sa ating mga tindahan. Gayun din naman, tayo po ay inaanyayahang mangumpisal sa panahong ito. Lumapit lamang po kayo sa ating mga pari pagkatapos ng banal na misa. Ang susunod pong banal na misa ay sa ganap na 2 ng hapon. Maraming salamat po at mangyaring panatilihin natin ang kalinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng ating mga simbahan. Magsitayo na po ang lahat sa iyong sambayanan na nasa iyong harapan, kasama ang kanilang mga gamit sa pananalangin na nagpapaalala ng iyong kabutihan, kabanalan at pagmamahal sa amin, upang ang lahat na dumulog at magdasal ay magtamo ng iyong awa at biyaya. Luubin mong tularan namin ang kabanalan at aral ng Panginoon at ng mga santo magpa sa walang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ng loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot